Hi Aries, ito na po ang inyong reading May 2026, bagong buwan tayo. Kamusta kayo? Kuha lang po tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Of course, mensaheng gabay lamang po. Okay, kuha muna tayo ng oracle guys. Bilang panimulang baraha, anong kailangan marinig ng mga Aries? May 2026, Aries energy tayo. Guidance advice para sa mga taong ito, bagong buwan ng Mayo, May 2026. Mensaheng gabay po. Self-reflection. So dito pa lang parang pinapaalalahanan ka na magnilay-nilay. Ayan. It's okay to pause, to reflect, to review your life. Ayan, sa ilang bagay. Ito i-clarify natin, pakita natin sa live. Self-reflection. Bakit ito yung bumagsak? Aries, May 2026. May gustong umangat. King of Pentacles. So more on money or pagdating sa negosyo, trabaho, maging ano pa man yan. So reversal yung energy natin guys ha. Pwede itong higit na mag-apply sa inyo or sa ilang tao sa inyong paligid. Okay. Six of Swords, Reverse, Page of Cups. Add tayo. Ilang guidance advice? Aries energy. Okay, more on practicality yung nakikita natin. Seven of Pentacles, Reverse. Okay, so dun sa reflection, be practical, realistic ngayong buwan guys. Sa inyong approach or paraan, paano nyo pinanghawakan ng inyong income, ang inyong pera. Okay. Magplano para sigurado. Have a budget. Alam ko madaling sabihin ito, mahirap gawin. Ayan, hindi pare-pareho ng opportunity ang bawat isa. Pero hanggat kaya, gaano man karami, kalaki, ang bawat isa guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, of course, magkakaiba. Okay? Pero hanggat kaya ngayong buwan, pag nilay-nilayan yung bawat pumapasok o lumalabas na pera. Hanggat kaya, pag-aaralan na. Okay? Ano man yung gusto mong gawin sa part na yan. Especially kung meron kayong bagong simula. Halimbawa, isang proyekto ba ito, isang negosyo, partnership, Seven of Pentacles, King of Pentacles. Hindi sa hindi magiging okay, pero pinapaalalahanan kayo ito. Of course, you should always know your business. Seven is about business din kasi. Ano man yung papasukin yung negosyo, pag-aaralan na to. Lalo pa at meron kaakibat na pera if ever. Okay, kung meron man kayong bubuing decision, big decision, especially, ayan, huwag magpapabigla-bigla. Okay, at paangatin nyo yung diskarte nyo kung paano to pangahawakan. And I see naman, yes, umaangat dito ang inyong mga diskarte, pagiging malikhain. Pwede tong kumita. If ever, alam ko more on practical po ang umaangat guys. Pwedeng kumita, ano man yung pwede yung simulan ngayong buwan or ano man yung bubuuin nyo, mabubuo yung pundasyon ngayon, pwede po yung mag-run in the long time. Okay? Yes, sapat na plano lang. As an Aries, iwasan lang yung padalos-dalos sa bawat action ha. Decision na gagawin. Kailangan yung magtanong muna. Ayan. Sikapin na gawin yun. Hindi sa hindi magiging okay. Again, napakahalaga lang po. Ayan. Napapaangat din ang boses din. The Moon. The Queen of Cups. So, umangat din dito for some of you marahil yung ilang priorities pagdating sa family, home, sa ilang gastos. Napaka-normal nito. Why I feel kasi feminine energy, maring kayo ito mismo kung kayo yung mga provider talaga, or aangat ng kusa yung sense of responsibility, purpose na kailangan meron kayong maibigay. Meron bang kayong bibilhin na something? Sabi ko nga, it's all about kasi money.
pag-purchase, meron ba kayo ibibigay sa mga tao sa inyong paligid, pamilya, or meron kayo ilang gastusin na napaka-normal, or meron kayong pagbibigyan. So, hindi sa wag na lang, okay? Sabi ko, ito, yung pagiging compassionate niyo. Pero, hanggat kaya, huwag magpapadala doon sa emosyon lang. Pangatin, stay practical, realistic. Kung ano yung, halimbawa, kung ano yung kailangan lamang ngayon, yun yung unahin. Hindi sa babayawalain nyo or ano pa man yung mga personal yung kagustuhan or mga gusto ng tao sa inyong paligid. Pamilya to eh. Siyempre naman gusto nyo maibigay yung best para sa kanila. Pero, siyempre deserve nyo yan. Lalo pa, at this is something na alam mo sa sarili mo na pinagsikapan mo, pinaghirapan mo. Meron at merong papasok, guys. Kasi nga, ayan, nakikita ko yung pagsisikap nyo dito. Pagsubok to, mula sa ilang challenges, patuloy kayo nagtitry. Pero, hanggat kaya ngayong Mayo, try to save up. Be practical. Gaano man kalaki kaliit ha, kayo. Kumbaga, pinapaalalahanan kayo ng inyong mga baraha na paangatin yung tamang responsibility daw po kung paano nyo panghawakan ng money. Wag daw parang palabas lagi or ano pa man ha. Very important to have a budget. Check nyo yung mga financial approach nyo rin. Okay? Sana nakukuha nyo si Moonchild sa isang sector higit na nag-iiwan ng diin yung reading nyo, money. Okay. Or merong papasok, sabi ko nga, meron at merong papasok. Kasi kaya nga, meron at merong kayong gustong ilabas, ibigay, i-share. Na ang ganda, kasi umangat yung compassionate na puso nyo, yung pagiging empath. Na dapat happy, may celebration. Yes, pero balance. Walang pagkalabis or sobra. Okay, ganun yung energy. Meron akong magandang potential po na nakikita, bagong simulain, may mga gusto ko yung gawin, may mga magandang possibility pagdating sa money. Yun lang. Take it easy. Oo, kasi nga, minsan one day millionaire ang mga situation. Parang si Moonchild to. Ay, parang isang isang bagsakan ng mga bagay. So, sabi ko nga, iba-iba ang bawat isa, lalo na kung, okay naman ako Moonchild, marami naman akong income ngayon. Baka naman. Charot. Ay, sana all. Pero, take it easy. Okay? Kasi, kumbaga, save for the rainy days, guys. Summer kasi ngayon dito sa atin eh. Mag-impok hanggat kaya sa inyong paraan. Ito yung ngayon kasi hindi natin alam ang buhay. Okay, lalo kung sobra-sobra yan, why not? Coconut. Pero sabi ko nga, hindi sa babaliwalain nyo yung deserve nyo. Pero, hanggat kaya, be practical, realistic sa approach. Ipagsantabi nyo na lang muna yung, alam nyo, hindi masyadong kailangan ngayon. Alam nyo yun. Ganun yung energy, guys. Sige, add pa tayo. Ayan. 6 of Cups. So, more on money, meron kayong pagbigyan, regalo. Something maganda, mamahalin. Kasi, especially astrologically ngayon, 7 of Cups. Meron kayong gustong bilhin ba? Meron bang pag-move? Or meron kayong babalikan from the past? It could be a past employer, pwedeng konektado sa work, saan kayo kumikita, a past project, or kung paano kayo gustong kumita pa. Para saan to? Para sa mga inspirasyon niya rin eh. Pero, ayan. I feel merong balita, informasyon pagdating sa money ang pwedeng sumalubong sa inyo ngayong buwan, guys. Pero with self-reflection, dito pa lang, ang bawat aksyon, decision this month, this is something na dadaan sa review. Yes, pinag-aaralan na ang mga sitwasyon. Sa bawat pagpasok ng kaperahan, pag-aaralan, at sa bawat paglabas ng enerhiya na yan, enerhiya ang pera, pinag-aaralan. Do some reflection. Okay, ganon yung energy, guys. Pahalagahan, set a money goal, kumbaga. And kasi this is something patuloy na nagmumula po sa inyong pinagsisikapan, yung hard work nyo, nagpe-pay off, guys eh.
Yes. And maganda yung chances na maganda yung possibility, potential na nakikita ko when it comes to money. I-claim na natin yung sobra-sobra. Yes. Pero kalmahan, isa-isa lang, huwag ipapadala sa emosyon. At baka sabi nga nila, may mga one day millionaire. Baka naman. Ay, puro baka naman si Moonshot. Ay, so reversal tayo ha. Baka merong pahabol na regalo ba ang parating sa inyo since kakatapos lang ng birthday season nyo? Or kayo itong magpapa-about ng something kasi nga umangat yung pagiging compassionate, pakikiramay nyo, yung pagiging empath nyo pagdating sa pamilya. Or may ilang gastusin, may gusto kayong bilhin sa ilang tao sa inyong paligid, especially feminine energy or a guardian, your parents. Or pagdating sa mga bata, ayan, ganun yung energy guys. If ever meron kayong sabi ko nga, kailangan i-invest sa isang sektor, pamilya, tahanan, or negosyo, hindi magiging okay, maganda po. Pero do some reflection. Unahin muna yung pagiging practical over sa pagiging emotional. Okay, balance is the key. Other messages guys, i-add ko lang to ha. So reversal again, marahil kailangan marinig ng ilan, the moon, the page of cups. Hanggat kaya, do some reflection. Ito na yun, ito yung bumagsak sa inyo. Pagdating sa pagtitiwala, kasi nag-highlight ngayon ang inyong mga second house. This is about your worth astrologically guys. Alamin nyo ha, know your worth sa inyong possession, relationship man. At ganun din ha, pagdating sa mga nararamdaman nyo, the moon, this is about your feelings. Huwag kayo papadalos-dalos din sa kung sino yung pagtitiwalaan. I mean, sabi ko, hindi magiging okay. Pero hanggat kaya, kung kailangan nyo munang sarilinin ang mga sitwasyon, pakiramdaman sa sarili yan, gawin yun. Huwag kayo padalos-dalos sa pwedeng pagkatiwalaan or pwedeng pagsabihan. Meron ako nakikitang ilang insecurities, the page of cups, queen of cups, kung doon ko ipapasok to. So, ano yung insecurities? Kasi nakikita maaaring nakikitaan ka ng pag-level up, yung kakayanan mo, umaangat ka guys, nag-i-increase ang iyong income, i-claim natin yan, gaano man kabagal ito for some of you, tayo po ay general rating, pero may ganun akong energy. May ilang issue, drama, na baka hindi siya masyadong happy sa kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon. Hindi, dalawa lang yan, it's either na-inspire siya sa'yo, healthy na insecurity to, or ayun na nga, medyo may jealousy akong nakikita. Okay, so hanggat kaya, kalma, kasi minsan masyadong tayong palagay sa sitwasyon, lalo kung medyo excited kayo or happy kayo, so padalos-dalos as an Aries. Take it easy, do some reflection, kung kailangan nyo munang damahin ang mga bagay, i-keep nyo yan. I-gatekeep nyo yung mga situation, guys. Huwag mag-overshare. Okay? Kung ito ay patungkol sa emotion, ganun din pagdating sa inyong mga worth, yung pagdating sa wealth, sa kita. Sabi ko nga, hindi naman sa magdadamag tayo, pero be practical over sa pagiging emotional. Hopefully, nakuha niyo yung message ni Moonshot. Ito yung umangat na guidance advice. Alam ko may hugot pa para sa inyo ngayong May 2026. Mensaheng gabay lamang po, Aries.